Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa kinakabahala po ng KP fandom hinggil po sa isang balitang sumambulat po sa kanila mga kakipi na nakapagpasikip din po ng dibdib nila mga kakimpaw. So ano nga ba yan? Pag-usapan nga natin ito at alamin para hanggat mas maaga ay maging malinaw na agad-agad mga kakimpaw lansya. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo at pa-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. And ngayon naman, dumako na po tayo at basahin ang ilang comment na napili po natin ngayong gabing ito mga kakimpaw upang pag-usapan. Hinggil po ito sa mga previous update kina Kim and Paolo Avellino. Sabi dito ni Miss Edna Rubio, Troyan, mga mayaman na Chinese, iba-ibang bansa dahil sobra na. Bashers nakakasawa na ang bash nila kay Kim at Pao. Dapat report sila sa NBI para demanda ang mga bashing. Sila screenshot para ebidensya. Kinagawa nila panirang puri, lalo na sa relasyon Kim and Paolo. Lagi nila fakes. Gawa nila Pao, fake news. Ganon din si Kim. Lalo na sa fans ni Assuming. Kailangan umpisa ngayon. Panira kay Kim at Pao, screenshot nyo agad, bully nila para ipon sila, demanda at makulong yan sila, cyberbully yan. Makulong at magbayad moral damages. Mahanap sila resibo, panglalait nila kay Kim, ganun din si Pao, secret GF daw. Pakita nila resibo, nandyan, personal, resibo sila. Ganon din Kim, resibo bawat post nila. So, tungkol po ata to sa panawagan mga kakimpaw na kung may budget para po sa sa SDA, sa mga awards, ang Kimpaw Lanchas and all, kaya rin pong mag-ipon para sila na raw ang umaksyon sa mga bashing kay Kim and Paolo, lalo na yung mga below the belt and yung mga threat kay Kim Chiu sa buhay ni Kim. Lalo na yun, panay daw po comment sa Showtime, sa live ng Showtime, na may kay Kimi. Hindi na lang natin babanggitan, siguro naman alam nyo na yun mga kakimpaw, no? Basta pagtatangka po yun, na buhay ni Chinita Princess always present pag nagla-live ang Showtime. Dapat hindi daw yun pinapalagpas kasi buhay na daw po mga kakimpaw. Hindi to biro mga kakipi. Kahit sino naman hindi po deserve mga kakimpaw na ganunin. Lalo na si Kim na wala pong ginagawa pong masama sa kanila. Ayan, para mga fans na nga daw po ang umaksyon, mga kakimpaw, ambag-ambagan na lang daw. Meron na nga po mga nagpe-presenta mga kakimpaw. Samantala, dumako naman po tayo dito sa ating mga balita ngayong gabing ito mga kakimpaw. At unahin na natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa paalala na lagi pong mag-iingat, lalo na ngayon na may ginagawa na pong movie si Kim and Paolo Avellino. Malamang ay ingat-ingat daw po dahil malamang may mga magpaparamdam na naman dyan na hindi legit na Kim Pao fan. Sabi dito, dahil may movie ang KP, nagpaparamdam na naman ang matagal na nanahimik na kunyari legit Kim Pao fans sila. Wag magdo-donate kahit kanino. Mag-ingat, nakaka-caps lock yan mga kakimpaw. So wag na wag magdo-donate. Doon lang mag-donate sa mga fan group na legit at recognize ng Kimpaw lagi. Ang daming scammers last time during My Love Will Make You Disappear. Wag magpaloko. So, may na-scam ba? During My Love Will Make You Disappear?
Para saan? Ambagan para sa black screening? Grabe naman yon kung sino man yan. Pati ba naman mga fans, senior, suhut-hutan pa mga kakimpaw. So ayan, wag daw po mag-donate ha, kahit po kanino. Paalala po yan para sa lahat. Lalo na tungkol sa movie nila Kim and Paolo. So kung gusto pong tumulong, di manood na lang sila ng kanila. Di ba ganun lang naman po iyon. And wag pong magpapaloko. Lalo na nga, ayan, confirmed na po na tinatrabaho na nila Kim and Paolo ang kanilang movie. Pero totoo, mga kakimpaw, yung sinasabi na maraming nagkukunwari na kimpaw pero hindi naman totoo. Mga mapagpanggap, mga ewan ko kung anong pakay para ba maging updated lang kina Kim and Paolo. Parang espiya ganon. Kunwari, Kim Pao fan pero sumasagap lang ng balita para may maibash, para mabantayan ang buhay nila Kim and Paolo. Grabe naman ka desperado nun kung yun po ang kanilang agenda, mga kakimpaw. Pero yung iba, nagkukunwari naman para makapanghawa ng pagdududa. O diba, naalala nyo dati? Grabe yung pagdududa ng ilan sa inyo dito, may nababasa ako. Pero ngayon parang wala naman akong nababasa, konti na lang. Parang 3 tao na lang ata yung nababasa ko na may pagdududa kay Kim and Paolo. Lalo na yung intensyon ni Paolo Avellino kay Kim. Pero dati grabe ang tindi, fake daw talaga si Paolo, na ginagamit lang si Kim Chu pero wala talagang pakialam. Hindi daw pinapansin si Kimi pag naka-off ng camera. Kaya yung iba tuloy galit na galit kay Paolo Avellino. O, nagkagalit sila nang wala pong basihan kay Paolo Avellino. O, di ba? Ang lakas pong lakas makapang hila, makapang-recruit ng haters. So, from fan to basher nga naman. Unti-unting, kumbaga sinisira ang pundasyon ng Kimpaw Lanchas. So, may mga ganun talaga mapagpanggap mga kakimpaw. Kaya, ingat-ingat lang din po talaga tayo. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan mga kakimpaw ang pa-blind item na kinakabahala po ng Kimpaw Lanchas. Kasi patungkol po ito sa break-up mga kakipi na mayroon na daw bago, etc. na malapit po ang mga clues kina Kim and Paolo. Kaya kinakabahala po ng ilan nating mga kakimpaw. Grabe, alam nyo, ang dami mga blind item na lumalabas ngayon na kinoconnect po kina Kim and Paolo nung ilan. Ewan ko, gawa rin ba to ng mga mapagkunwaring Kimpaw fan? O sadyang mabilis na lang talagang maapektuhan ang mga fans nila Kim and Paolo dahil sa sobrang pagmamahal nila sa dalawa. So, ang isa po sa blind item na lumabas mga kakimpaw ay itong pa-blind item ni Alt Inday Badiday. So, usually, lagi naman siyang mayroong post tungkol kina Kim and Paolo. Maybe isa rin to sa mga kung bakit na nila naisip na Kimpaw ang nilalaman nitong BI. So, ito sabi dito, number 1, actor at female host, hiwalay na. May new GF na si actor. Ito pa, number 2, actress na may BF na. Paano na ang love team nila? Male politician at actress, mag-asawa pa rin pero hiwalay na ng bahay. Number 4, marami nagtatanong sa akin tungkol sa BI na to. Ayoko maniwala at baka magulat kayo. So, tungkol naman po yan sa isang aktor na nakabuntis ng parang bossing sa production, ganun. Pero malabo naman na sa Kimpaw yung number 4 na yan, mga kakipi. So, ang kinakabahan po sila, yung aktor at female host. Kasi, sakto kay Kim and Paolo, di ba? Female host si Kimi. And si Paolo, di naman siya nag-host, so aktor lang talaga siya. So, kumbaga parang tumpak kina Kim and Paolo yung number 1. Kaya nababahala sila
Baka nga daw may bago na si Paolo Avellino, etc. So, kinakabahan mga kakimpaw. At dahil marites nga tayo at saka hindi rin mapakali, gustong malaman, kasi baka mamaya kimpaw nga pala talaga, no? Syempre, tayo po ay may nasagap. So, ang number 1 daw po dito ay si Elijah at Miles Ocampo. Tapos yung bago ay Thea Ashley, etc. Kanyan. Lumalabong Kim and Paolo daw po yan. Yung number 2 naman, Bel Mariano and Donnie Pangilinan, etc. Yan and all. So, hindi na po natin ang uungkatin pa yung iba mga kakimpaw. Pero mukhang tama po na si Elijah at si Miles yan. Kasi nitong nakarami nabasa po ako na chika tungkol sa kanila na may bago na nga daw si Elijah. Nakita ko rin po yung mga pictures niya with other girl. Mukhang may relasyon nga po sila. So, ibig sabihin, hiwalay. Tumpak din naman sa kanila yung clues, di ba? Kasi female host din po si Miles. Si Elijah, actor. So, 100%, ayan, para mapanatag po kayo para sa akin, si Elijah and Miles yung nasa blind item. Kaya wag na po kayong mabahala. Grabe yung mga ganyang balita, no? Mga kakimpaw lansya. Talagang nakakabahala. Lalo na kung yung mga clue, ayan, sa blind item ay malapit sa kimpaw. Syempre, mahal na mahal natin ang kimpaw. Hindi natin gugustuhin na mangyari sa kanila yan. Kaya kabado match din talaga, mga kakipi. Pero buti na lang, no? May naglinaw na tungkol dito. So, ayun lang po muna guys ang ating update. Ngayong gabing ito, pwede na po tayong kumalma. And hanggang dito lang po muna. And kita-kisa lang po tayo muli sa mga susunod pa nating chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.